Kumusta? Maligayang pagdating. I-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe, at i-on ang notifications. Sa katahimikan ng gabi, magkayakap sina Ethan at Chloe sa sofa ng kanilang sala. Ang kanilang pang-araw-araw na gawain ay ginawang munting kanlungan ng kapayapaan ang mga gabing tulad nito. Nagtatawanan sila, nagsasalo sa isang murang alak, at hinahayaan ang sarili na magbiro tungkol sa kahit anong paksa. Ganoon naman talaga sila noon pa man. Malapit sa isa't isa, espontanyo at bukas ang isipan. Iyon ang gustong-gusto ni Ethan kay Chloe. Ang kakayahan nitong gawing interesante ang anumang usapan, kahit pa ang pinakawalang kwenta. Nang gabing iyon, sa gitna ng tawanan, may binitawang salita si Chloe na may kasamang mapaglarong ngiti na halos ikabulunan ni Ethan sa kanyang iniinom. Alam mo, minsan naiisip ko kung ano kaya ang pakiramdam na makasama ang ilang lalaki sa isang gabi. Nanlaki ang mga mata ni Ethan, ngunit dahil sa relax at halos nagbibirong tono ni Chloe, napahalakhak na lang siya. Chloe, saan naman nanggaling yan? Sagot niya habang inilalapag ang baso ng alak sa mesa. Hindi ako makapaniwalang sinabi mo yan. Nagkibit balikat lang si Chloe, tumatawa pa rin na para bang wala itong malaking bagay. Huwag kang mag-alala, Ethan. Nag-iisip lang ako ng malakas. Isang ideya lang na pumasok sa isip ko. Hindi ko naman gagawin. Patuloy na tumawa si Ethan, ngunit ang komento ay nanatili sa kanyang isipan na parang isang lamok na ayaw umalis. Biro lang naman iyon, di ba? Kilala niya si Chloe nang higit kanino man, o iyon ang inaakala niya. 7 taon silang kasal at hindi pa kailanman lumabas ang ganoong usapan. Seryoso ba siya o nanunukso lang? Ang kanyang tingin ay walang mali siya, puro saya lang, at marahil ay may kaunting kuryosidad. Nagpa siya siyang sakyan ang magaan na usapan at sumagot sa parehong mapaglarong tono. Kung ganoon pala, mayroon din akong ilang mga nakakabaliw na ideya. Humalakhak ng malakas si Chloe at pinalo siya sa braso. Siyempre meron ka. Puno ka ng mga lihim, Ethan. Bumalik sa dati ang kanilang usapan. May mga biro tungkol sa mga kapitbahay at alaala ng mga nakaraang biyahe. Ngunit hindi pa rin makalimutan ni Ethan ang sandaling iyon. Para bang, sa isang iglap, nagpakita si Chloe ng isang panig niya na hindi pa niya kailanman nakita. Hindi niya iyon ikinabahala. Tutal, lahat naman ay may mga iniisip na hindi sinasabi. Pero ang paraan ng pagkakasabi niya, napakagaan, napakalaya. Naisip niya kung alak lang ba ang dahilan o may mas malalim pa. Nang matulog na sila, pinanood ni Ethan si Chloe na humiga sa ilalim ng kumot ng may karaniwang kapayapaan. Tila wala itong anumang alalahanin na para bang hindi nangyari ang kakaibang sandali sa sofa. Nagpasya siyang huwag nang ungkatin pa ang paksa. Para sa kanya, malinaw na biro lang iyon. O iyon ang gusto niyang paniwalaan. Kinabukasan, ang kusina ay nababalot ng aura ng katahimikan. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa tunog ng pag-angat ng tinapay mula sa toaster. Si Ethan, na pilit pa ring ginigising ang sarili, ay naupo sa mesa kasama ang kanyang nakatuping dyaryo at isang payapang tingin. Si Chloe naman, na naka-apron, ay humuhuni habang nagluluto ng scrambled eggs. Isa itong normal na umaga, tulad ng marami pang iba, ngunit para kay Ethan, may isang bagay na nananatili sa hangin, isang banayad na anino mula sa usapan nila kagabi. Pinagmasdan niya si Chloe nang may pagtataka. Halos intrigado. Ang ngiti nito ay pareho pa rin. Ang kanyang sigla sa umaga ay hindi maikakaila. Posible kayang seryoso siya kagabi. Alam ni Ethan na maaaring pinaglalaroan lang siya ng kanyang isipan, ngunit kinakain na siya ng kuryosidad. Nagpa siya siyang subukan ng sitwasyon nang hindi ito binibigyan ng malaking kahalagahan habang kumukuha ng tinapay at pinapahiran ito ng jam. Chloe, simula niya sa isang relax na tono,
habang nakatuon pa rin ang mga mata sa plato. Tungkol sa sinabi mo kagabi, medyo napag-isipan ko. Humarap ito sa kanya. Hawak ang kawali na may itlog at isang mausisang ngiti. Ang alin? Alam mo na. Itinaas niya ang kanyang tingin at ngumiti ng may panunukso. Yung nakakabaliw na ideya tungkol sa ilang lalaki. Kumurap-kurap si Chloe na para bang kailangan niya ng isang segundo para iproseso ang narinig. Pagkatapos, sa gulat ni Ethan, nagsimula itong tumawa. Hindi isang pilit na tawa, kundi isang tunay, halos sabik na tawa. Naku Ethan, hindi ako makapaniwalang iniisip mo pa rin yan. Nakitawa rin siya, ngunit nagpa siya siyang magpatuloy. Well, pinag-isipan ko at sa tingin ko, payag ako. Anong sa tingin mo? Bago pa man niya matapos ang pangungusap, ibinaba ni Chloe ang kawali sa counter at sinabi na may kislap sa mga mata na hindi inaasahan ni Ethan. Talaga? Seryoso ka? Oh, 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 oh! Ang sigasig niya ay tumama kay Ethan na parang isang bugso ng malamig na hangin. Sa isang sandali, natigilan siya. Totoong sabik siya. Hindi ito biro para sa kanya. Sinubukan niyang manatiling kalmado, tumatawa ng may kaba habang kinukuha ang kape. Teka lang, Chloe. Itinaas niya ang isang kamay, humihingi ng kalma. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang malaman kung seryoso ka talaga doon. Natigilan si Chloe. Ang ngiti ay unti-unting nawala sa kanyang mukha at napalitan ito ng isang ekspresyon na matagal nang hindi nakikita ni Ethan, ang pagiging marupok. Para bang alam niyang hindi na niya matatakasan ang katotohanan. Huminga siya ng malalim, kinuha ang tasa ng kape at naupo sa mesa, nakatingin sa kanya. Sige, Ethan, magiging tapat ako. Ang boses niya ay matatag, ngunit may bahid ng pagsisisi. Pagkatapos ng 7 taon nating pagsasama, nagsimula na akong mag-isip ng iba't ibang bagay. Hindi naman sa may ginawa na ako. Ewan ko. Minsan pakiramdam ko gusto ko ng bago, ng kakaiba. Tahimik na nakinig si Ethan. Hindi siya agad hinusgahan. Alam niyang may mga pagsubok ang isang matagal na pagsasama, ngunit ang marinig iyon mismo mula kay Chloe ay nag-iwan sa kanya ng lito. Sa isang banda, naiintindihan niyang maaaring magdulot ng ganitong mga kaisipan ang paulit-ulit na rutina, ngunit sa kabilang banda, nakaramdam siya ng parang isang maliit na lamat sa kanyang puso. Huminga siya ng kape, iniisip kung paano sasagot. Sa wakas, nang may nakakagulat na kalmadong boses, inilapag niya ang tasa at hinarap ito. So talagang meron kang ganitong mga pagnanasa, Chloe? Nag-aalinlangan itong sumagot. Ako? Oo. Pero Ethan, hindi ito isang bagay na binalak ko o gustong gawin. Isang pantasya lang. Dahan-dahan siyang tumango, ngunit ang tingin niya ay hindi na katulad ng dati. Sa loob niya may nagbago na. Nawala ang gaan ng umagang iyon at habang hinihintay ni Chloe ang kanyang susunod na sasabihin, naramdaman ni Ethan na nasa bingit siya ng isang bangin, malapit ng humakbang patungo sa isang bagay na babago sa lahat. Ginugol ni Ethan ang natitirang bahagi ng almusal sa isang katahimikan na tila bumibigat sa hangin, parang isang makapal na ulap bago ang isang bagyo. Sinubukan ni Chloe na sukatin ang epekto ng kanyang pag-amin. Alam niyang inilantad niya ang kanyang sarili ng higit sa nararapat, ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng ginhawa dahil sa wakas ay nasabi niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Gayunpaman, si Ethan ay hindi isang taong sumasabog o biglaang nagre-react. Siya ay palaging nag-iisip, at iyon ang lalong nagpakaba sa kanya. Nang matapos siya sa kanyang kape, pinunasan niya ang kanyang bibig, tumayo, at tiningnan si Chloe na may halong seryosong tingin at isang bagay na hindi niya matukoy. Sige, gawin natin. Simula niya sa isang kalmadong boses na nagdulot ng kaba sa kanya. Kung yan ang gusto mo, kung talagang gusto mong maranasan, kasama ako.
Nanlaki ang mga mata ni Chloe, gulat sa kanyang sagot. Umiikot ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng ginhawa, pananabik, o takot. Si Ethan ay hindi ang tipo ng lalaki na basta na lang pumapayag, lalo na sa isang bagay na ganito kaiba. Seryoso ka? Tanong niya, sinusubukang alamin kung may halong sarkasmo o panunuya. Nagkrus ng braso si Ethan at sumandal sa counter ng kusina habang nakatitig sa kanya. Oo, pero may isang kondisyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Chloe. Anong ibig niyang sabihin sa isang kondisyon? Hindi niya inakalang aabot sa puntong ito ang usapan. Bago natin gawin ito, pagpapatuloy niya, huminto sandali at maingat na pinipili ang bawat salita. Gusto kong ipakita mo sa akin na handa kang subukan ng isang bagay na gusto ko. Kumunot ang noo ni Chloe, sinusubukang unawain kung saan ito patungo. At ano naman iyon? Bahagyang ngumiti si Ethan, ngunit hindi ito isang masayang ngiti. Mayroon itong hamon, halos parang isang pagsubok. Gusto kong imbitahan mo ang isa sa mga kaibigan mo para makasama natin sa isang gabi. Ang hiling ay parang isang balde ng malamig na tubig. Natigilan si Chloe, kumurap-kurap na para bang inaasahan niyang sasabihin niyang nagbibiro lang siya, ngunit hindi ganoon ang itsura niya. Seryoso ka? Seryoso, tulad ng pagiging seryoso mo kagabi. Sagot niya nang may nakakabahalang kalmado. Natahimik siya ng ilang segundo, pinoproseso ang narinig. Ang ideya ay tila kakatwa at sa parehong pagkakataon, patas. Alam ni Chloe na kung sasabihin niyang hindi, mangangahulugan itong hindi siya handang magbigay tulad ng inaasahan niya mula sa kanya. Kaya, lumunok siya ng mariin at sinubukang itago ang kanyang kaba. At kung papayag ako, gagawin mo ba talaga ang hiling ko? Bahagyang ikiniling ni Ethan ang kanyang ulo na parang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang ekspresyon. Oo, tinutupad ko ang salita ko. Alam ni Chloe na pumapasok siya sa isang teritoryong walang balikan. Ngunit sa kaibuturan niya, naniniwala siyang ang kasunduang ito ay maaaring magpatibay ng tiwala sa pagitan nila. Kahit na ito ay kakaiba at labas sa inaasahan niya para sa kanilang pagsasama. Sige, payag ako. Ang sagot ay lumabas na mas matatag kaysa sa inaasahan niya, ngunit ang kanyang puso ay kumakarera. Bahagyang tumango si Ethan na parang nasiyahan at umalis sa kusina nang walang ibang sinabi. Naiwan doon si Chloe, nakatingin sa tasa ng kape, pakiramdam na parang humakbang siya patungo sa isang bagay na hindi niya mahuhulaan. Nang hapong iyon, habang nakaupo sa sofa, sinimulan ni Chloe na isipin kung sino ang kanyang iimbitahan. Ang tanging taong pumasok sa kanyang isip ay si Amanda, isang matagal ng kaibigan, madaling pakisamahan, at palaging nagbibiro tungkol sa kung gaano katradisyonal ang relasyon nila ni Ethan. May malayang espiritu si Amanda, at alam ni Chloe na kung mayroon mang papayag sa isang bagay na tulad nito, siya iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono nang may nanginginig na mga kamay at nag-type ng mabilis na mensahe. Amanda, may oras ka bang makipag-usap? Sa loob ng ilang segundo, dumating ang sagot. Lagi. Bakit? Huminga ng malalim si Chloe bago pinindot ang pindutan para tumawag. Alam niyang sa paggawa nito wala nang atrasan. At habang tumutunog ang telepono, hindi niya maiwasang isipin na sinusubok ni Ethan hindi lang ang kanyang katapatan, kundi pati na rin ang tibay ng lahat ng kanilang binuo. Dumating ang gabi at kasama nito isang tensyon na halos mahahawakan sa ere sa bahay ni na Ethan at Chloe. Bawat sulok ay tila puno ng pag-aabang na para bang alam kahit ng mga pader na may kakaibang mangyayari. Nasa kwarto si Chloe, inaayos ang kanyang makeup sa salamin sa ikatlong pagkakataon. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali, minsan ay hinahaplos ang buhok, minsan ay tinitingnan ang damit na pinili niya para sa okasyon.
Hindi ito basta-bastang damit. Ito ang damit na laging pinupuri ni Amanda, na lalong nagpapakaba sa kanya. Sa ibaba, inaayos ni Ethan ang sala, inililipat ang ilang muebles para lumuwag ang espasyo. Tahimik siyang kumikilos, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa kapayapaan. Bawat galaw niya ay tila maingat na kinakalkula, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng halo ng determinasyon at pagninilay. Alam niyang ang gabing ito ay hindi lang isang kakaibang pangyayari. Ito ay isang tahimik na pagsubok para kay Chloe, para sa kanyang sarili, at para sa kung anuman ang natitira sa kanilang pagsasama. Maya-maya tumunog ang doorbell. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay at naramdaman ni Chloe na bumaliktad ang kanyang sikmura. Tumingin siya sa salamin sa huling pagkakataon bago bumaba ng hagdan. Nasa pinto na si Ethan. Binubuksan ito ng may magalang, halos mekanikal ng ngiti. "Amanda, mabutit nakarating ka." Pumasok si Amanda, maningning gaya ng dati. Suot ang isang elegante ngunit kaswal na damit. Ang kanyang ngiti ay mainit at tila siya ay komportable na parabang isa lang itong ordinaryong pagsasama ng magkakaibigan. May dala siyang isang bote ng alak. "Siyempre naman," sagot niya. Iniabot ang alak kay Ethan at niyakap si Chloe. "Napakahiwaga ninyo sa telepono kaya hindi ko matanggihan ang imbitasyon." Pilit na ngumiti si Chloe at mabilis na niyakap ang kaibigan. "Alam mo naman kami, mahilig kami sa sorpresa." Naupo sila sa sala, tila tunay na nasasabik si Amanda, nagkokomento kung gaano kaganda ang ayos ng lugar at kung paano tila may kakaiba kina Ethan at Chloe bagaman hindi niya matukoy kung ano iyon. Binuksan ang alak, nagsalin sa mga baso at sa una ay umikot ang usapan sa mga magagaang paksa. Trabaho, mga biyahe, at syempre, ilang biro tungkol sa kung paano laging napapasaya ni Amanda ang anumang lugar. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagbago ang kapaligiran. Napansin ni Amanda na may hindi masabing pag-aabang sa mga tingin ni Ethan at Chloe. Nagpapalitan sila ng mabilis na sulyap na parang naghahanap ng lakas ng loob para gawin ang susunod na hakbang. Sa wakas ay nagpasya si Chloe na manguna. "Amanda," simula niya, sinusubukang maging casual, ngunit ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. "Naaalala mo ba noong sinabi mong bukas ka sa mga kakaibang karanasan?" Ikiniling ni Amanda ang kanyang ulo, nagulat ngunit mausisa. "Oo naman, bakit?" Tumingin si Chloe kay Ethan, naghahanap ng tahimik na suporta. Bahagya lang itong tumango, hinihikayat siyang magpatuloy. "Well, naisip namin ni Ethan, baka gusto mong makasama kami ngayong gabi." Ang katahimikang sumunod ay mabigat, ngunit hindi naman mukhang nasaktan o naiilang si Amanda. Sa katunayan, itinaas niya ang kanyang mga kilay. Isang mausisang ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. "Wow, diretsahan ha?" Namula si Chloe, ngunit tumawa si Amanda, na bumasag sa tensyon sa hangin. "Hindi ko inaasahan yan, pero sa totoo lang, interesado ako. Bakit hindi?" Ang positibong tugon ni Amanda ay nagdulot ng ginhawa kay Chloe, ngunit ang ginhawa ay mabilis na napalitan ng kaba. Kalmadong pinagmamasdan ni Ethan ang lahat, ngunit sa loob-loob niya, itinatala niya ang bawat ekspresyon, bawat salita, na tila isang siyentipiko na sinusuri ang resulta ng isang eksperimento. Nagpatuloy ang gabi, ngayon ay may bagong tono. Ang nagsimula sa pag-aalinlangan ay nauwi sa pakiramdam ng pakikipagsapalaran at kuryosidad. Si Amanda, bilang isang taong palakaibigan at walang inhibisyon, ang nanguna na bumasag sa anumang natitirang pagkailang. Sinubukan ni Chloe na makasabay, at si Ethan ay nanatiling matatag, bagaman pinagmamasdan niya ang lahat ng may tingin na tila malayo, halos klinikal. Nang dumating ang madaling araw, nagpaalam si Amanda na may mainit na yakap at isang malayang ngiti, na parabang ang gabi ay isa lamang masayang karanasan. Lumabas siya sa pinto, kumakaway ng bahagya, habang hinatid siya ni Chloe sa labas.
pilit pa ring inaayos ang kanyang mga iniisip. Si Ethan naman ay nanatili sa kusina, hinuhugasan ang mga baso ng alak nang may mabagal at tiyak na mga galaw. Ang tunog ng agos ng tubig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Nang bumalik si Chloe sa loob, natagpuan niya si Ethan doon, tahimik. Ang mga mata ay nakatuon sa isang punto habang pinupunasan ng tela ang mga baso. Kakaiba, pero sa tingin ko naging maayos naman ang lahat, di ba? Tanong niya, pilit na ngumingiti, sinusubukang pag-aanin ang kapaligiran. Mabilis lang siyang sinulyapan ni Ethan at sa isang neutral na tono sumagot. Tingnan natin. Inilapag niya ang baso sa counter, pinatay ang ilaw sa kusina at umakyat sa kwarto. Iniwan si Chloe na mag-isa sa sala. Pakiramdam na sa kabila ng lahat. May malapit ng magbago. Dumating ang kinabukasan na may liwanag na tila malupit. Bumuhos ang sikat ng araw sa mga bintana ng kusina, ngunit ang kapaligiran ay kakaibang tahimik. Si Chloe, na may halo pa ring kaba at kuryosidad sa reaksyon ni Ethan, ay naghahanda ng almusal. Hinalo niya ang itlog sa kawali ng may mekanikal na galaw habang ang isip niya ay binabalikan ng mga nangyari kagabi. Nasiyahan kaya siya? Naging mas malapit ba sila dahil dito? O may nagbago na ba na hindi na maibabalik? Bumaba si Ethan maya-maya, kaswalang suot, ngunit ang kanyang muka ay may ekspresyong hindi mabasa. Binati niya si Chloe ng isang simpleng magandang umaga, kumuha ng tasa ng kape at naupo sa mesa. Pinagmamasdan niya ito sa gilid ng kanyang mata, sinusubukang makakuha ng anumang pahiwatig sa kanyang tono o kilos. Palagi siyang kalmado, napakahirap basahin, at sa sandaling iyon, lalo siyang nabahala. Inihain niya ang itlog at naupo sa tapat niya. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ay tila pinalakas ng katahimikan na bumabalot sa kanila. Sinubukan ni Chloe na magsimula ng usapan, umaasang mababasag ang tensyon na tila lumalaki. Nag-text si Amanda kanina. Sabi niya nag-enjoy siya. Nagustuhan daw niya ang gabi. Itinaas ni Ethan ang kanyang mga mata mula sa plato at tinitigan siya ng ilang segundo bago sumagot. Mabuti para sa kanya. Maikli at tuyo ang sagot. At naramdaman ni Chloe ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. Nagpasya siyang ipagpatuloy, umaasang maibabalik ng usapan ng kanilang koneksyon. At ikaw? Anong masasabi mo? Ibinaba niya ang tinidor sa plato, pinunasan ang bibig gamit ang napkin, at ikinrus ang mga braso sa mesa. Sa tingin ko, interesante. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Chloe. May kakaiba sa tono niya, halos napaka-formal. Hindi niya alam kung paano ito i-interpret, ngunit naramdaman niyang papunta ang usapan sa isang mapanganib na teritoryo. Interesante? Ulit niya, sinusubukang mas maunawaan ang ibig niyang sabihin. Bahagyang sumulong si Ethan, ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya. Eksakto, interesante. Pero sa tingin ko, ang karanasang ito ay nagbigay sa akin ng kalinawan na wala ko dati. Lumunok ng mariin si Chloe. Kalinawan tungkol sa ano? Huminga siya ng malalim, na parabang inaayos ang kanyang mga iniisip bago sabihin ang isang bagay na pinal. Tungkol sa atin. Tungkol sa kung ano ang gusto natin, o mas tamang sabihin, kung ano ang gusto mo. Naramdaman niya ang isang panginginig sa kanyang likod. Ethan, ako. Wala lang yon. Isang gabi lang. Hindi ibig sabihin na nagbago na ang pagsasama natin dahil doon. Tumawa siya, ngunit hindi ito isang masayang tawa. Mapait ito, halos malungkot. Hindi, Chloe. Hindi nagbago ang pagsasama natin kagabi. Matagal na itong nagbabago. Ayoko lang makita. Naramdaman ni Chloe na nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya alam kung paano magre-react. Anong gusto mong sabihin? Tinitigan siya ni Ethan ng may paninindigan,
ngunit may sakit na makikita sa kanyang mga mata. Ang sinasabi ko ay, pagkatapos ng lahat ng narinig ko mula sa iyo, pagkatapos ng nakita ko kagabi, napagtanto kong magkaiba na ang mundong ginagalawan natin at hindi ko na iyon maaaring baliwalain. Sinubukan niyang mga tuwiran, ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. Pero hindi ako gagawa ng kahit ano para saktan ka. Ethan, ikaw ang nagsuggest ng nangyari kagabi. Ako lang. Akala ko lang pareho nating gusto. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi, Chloe. Ikaw ang may gusto. Pumayag lang ako para makita kung hanggang saan ka handang umabot. Ang mga salita niya ay tumama kay Chloe na parang isang suntok. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit pinutol niya ito. Kaya, Chloe, nakapagdesisyon na ako. Gusto kong makipaghiwalay. Nawala ang hangin sa kusina. Natigilan si Chloe, hindi maproseso ang kanyang narinig. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, bawat pantig ay parang isang saksak. Nagbibiro ka. Bulong niya, sinusubukang itanggi ang halata. Kailan may hindi ako naging mas seryoso sa buong buhay ko. Kalmadong tumayo si Ethan, dinala ang tasa ng kape sa lababo. Ang kanyang tindig ay hindi galit, kundi ng isang taong nakagawa na ng pinal na desisyon. Bukas, pag-usapan natin kung paano natin aayusin to. Umalis siya sa kusina, iniwan si Chloe na mag-isang nakaupo sa mesa. Bumalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, nakakabingi. Tinitigan niya ang plato sa kanyang harapan na wala ang gana habang nagbabantang tumulo ang kanyang mga luha. Ang gabing inakala niyang isang mahalagang yugto para sa kanilang koneksyon ay naging sanhi pala ng pagkawasak ng pinakamahalaga sa kanya. Nang araw na iyon, ginugol ni Chloe ang mga oras sa isang estado ng pagkabigla. Patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Chloe ang mga salita ni Ethan na parang isang walang katapusang alingaw-ngaw. Gusto ko nang makipaghiwalay. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay. Sinusubukang unawain ang lahat ng nangyari. Paano gumuho ang lahat ng ganoon kabilis? Bakit siya gumawa ng ganoong kabigat na desisyon pagkatapos ng isang bagay na akala niya ay napagkasunduan nilang dalawa? Sinubukan niya itong kausapin muli noong hapong iyon, ngunit buo na ang pasya ni Ethan. Ginugol nito ang buong araw sa opisina, sinasabing kailangan niya ng espasyo para iproseso ang sarili niyang nararamdaman. Para kay Chloe, tila nagtayo na si Ethan ng isang pader na hindi nakikita sa pagitan nila, isang pader na hindi niya kayang tawirin gaano man niya subukan. Nang gabing iyon, nag-iisa si Chloe sa kanilang silid-tulugan. Ang lugar na dati nilang kanlungan ay tila naging malawak at malamig. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-aalangan bago buksan ang usapan nila ni Amanda. Ang kaibigan, na walang kamalay-malay sa nangyari, ay nagpadala ng mensahe noong umaga. Chloe, ang galing kagabi. Isa kayong tunay na modern couple. Excited na akong pag-usapan pa natin ito. Tinitigan ni Chloe ang mga salita, kasabay ng pagdagsa ng galit at lungkot sa kanyang dibdib. Para kay Amanda, tila napakababaw ng lahat, na parang isa lamang itong ordinaryong pakikipagsapalaran. Gusto sanang sumagot ni Chloe, ngunit hindi niya magawa. Pinatay na lamang niya ang telepono at ibinato ito sa kama. Kinaumagahan, nasa sala si Ethan, nag-aayos ng mga papel sa mesa. Kaswal lang ang kanyang suot, ngunit tila nakatuon ang isip na parang may mahalagang inihahanda. Bumaba ng hagdan si Chloe, bakas pa rin sa kanyang mukha ang isang gabing walang tulog. Ethan, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, mahina ang boses, halos pabulong. Itinaas nito ang tingin ngunit hindi itinigil ang pag-aayos ng mga dokumento. Sige. Umupo siya sa sofa, kinakabahan, habang mahigpit na hawak ang kanyang mga tuhod. Kailangan kong maintindihan kung bakit mo ito ginagawa. Kahapon, akala ko nagkakaintindihan tayo.
Itinigil ni Ethan ang kanyang ginagawa at umupo sa silyon sa tapat niya. Bumuntong hininga ito at nag-krus ng mga braso. Chloe, ang problema ay hindi lang yung kagabi. Ang nangyari kagabi ay kumpirmasyon lang ng matagal ko nang nararamdaman. Kumunot ang noo niya. Lito. Kumpirmasyon ng ano? Nagkatubili ito saglit, maingat na pinipili ang mga salita. Na ang mga gusto natin, ang mga prioridad natin, ay hindi na magkatugma. Nang buksan mo ang paksang iyon, ang pagnanais na iyon, napagtanto ko na sa kaibuturan mo, may hinahanap kang hindi ko kailanman maibibigay. Pero pantasya lang yon, putol ni Chloe, halos desperado. Hindi ko kailanman ginustong saktan ka. Umiling si Ethan, nananatiling kalmado ngunit matatag ang ekspresyon. Hindi ito tungkol sa pantasya, Chloe. Tungkol ito sa katotohanang handa mong baguhin ang buong takbo ng relasyon natin para sa isang bagay na halatang mas mahalaga sa iyo kaysa sa pag-iingat sa kung anong mayroon tayo. Naramdaman ni Chloe ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang tindig. At sa tingin mo ang pagtatapos nito ang solusyon? Oo, dahil ayokong mamuhay sa isang pagsasamang pakiramdam ko ay kailangan kong subukin ang asawa ko para malaman kung tapat pa rin siya sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Chloe na parang isang saksak. Alam niyang tama si Ethan. Ang desisyong pagbigyan ang hiling ni Ethan na imbitahan si Amanda ay isang hakbang na wala nang balikan. Akala niya, nagpapakita siya ng tiwala at pagiging bukas. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang lumampas siya sa isang linyang hindi dapat tawirin. Tumayo si Ethan at kinuha ang isang sobre mula sa mesa. Iniabot niya ito kay Chloe, na binuksan naman ito ng nanginginigang mga kamay. Nasa loob nito ang isang kasunduan para sa isang maayos na diborsyo. Plinano na niya ang lahat. Gusto kong maging maayos ito hanggat maaari. May pagmamalasakit pa rin ako sa iyo, Chloe, pero hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagsasamang ito. Tinitigan niya ang mga papel. Ang mga salita ay lumalabo dahil sa mga luhang tuloy-tuloy nang bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Sinubukan pa ang mga tuwiran ni Chloe, ngunit alam niya sa kanyang sarili na buo na ang desisyon ni Ethan. Ang mga sumunod na araw ay naging pinaghalong pag-aayos ng mga papeles at tahimik na pamamaalam. Nagsimulang maghanap si Ethan ng malilipatan at naiwan si Chloe sa bahay. Ngunit ang lugar ay tila naging napakalawak at hungkag kung wala siya. Isang umaga, habang nakatingin sa bintana, pinag-isipan ni Chloe ang lahat ng nangyari. Hindi lang ang pagkawala ng kanilang pagsasama ang bumabagabag sa kanya. Ito ay ang pagkatanto na minamaliit niya ang lalim ng pagmamahal ni Ethan at kung gaano nito pinahalagahan ang tiwala at emosyonal na koneksyon higit sa lahat. Napagtanto niya na sa kanyang paghahanap ng bago, nawala niya ang pinakamahalaga, isang relasyong binuo sa respeto at pagtutulungan. Samantala, sinisimulan naman ni Ethan ang bagong yugto ng kanyang buhay sa ibang lugar. Dala-dala ang mga alaala ng isang pagsasamang minsay naging masaya. Alam niyang tama ang kanyang naging desisyon, ngunit hindi nito ginawang mas madali ang sakit na kanyang nararamdaman. Para sa kanilang dalawa, ang kabanatang iyon ay nagtapos na may isang hindi maikakailang aral. Ang mga panandaliang pagnanasa ay maaaring magdulot ng permanenteng kahihinatnan, at ang pag-ibig, gaano man katatag, ay hindi mabubuhay kung walang tiwala at magkatugma ang mga paniniwala. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa anumang updates. Hanggang sa muli.